mag-usap tayo. Miss Malu, problemado talaga ako sa mga nangyayari sa akin sa trabaho. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Para makausap si Miss Malu, text na sa 0919-873-1921. Ang oras natin, 3 minuto makatapos ang 1:00 ng hapon. It's 1:03. Ay, makalipas ang 1:00 ng hapon. Correction ng lab ko. Makalipas daw pala. So it's 1:04 na ngayon. 1:04 in the afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Makulimlim na naman at mukhang babagsak na naman ang malakas na ulan. Mabuti na nasa loob ako dito, no? Ito po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Isang oras na naman ho tayo magkakasama-sama dito sa ating programang Mag-usap Tayo, Miss Malu. Ito ho billed as the first professional life coaching program for the masses. At maraming salamat sa continuous na pakikinig ng ating mga regulars. I call them regulars kasi bago pa lang, no, ito na, tatawag na sila, nakikinig kami, and all of that. At yung ating mga bagong listeners. And thank you for the growing listenership kasi, I'm happy to tell you that we are still top rating on its time slot. At maraming salamat sa inyo. Pwede din ho kaming makita. Ngayon ho, live ako sa studio, which is really what it should be. Last week ho, ang dami nang sabi sa akin. Last week, puro stills nakikita nila sa RHTV kasi ho, remote broadcast ho si Miss Malu. Nag-phone patch po ako. Kasi hindi ko lang po maiwasan ng very, very important meeting ng aming Bible study group. At kailangan ko talaga maging nandoon. 1:30 to 3:30 ho yun. Swak na swak ho yun. Kaya nakiusap po ako na 1 o'clock, siyempre mauuna ako. Pagkatapos mahuli lang ako ng 30 minutes. Tapos umakyat na ho ako at nag-join ako ng aming meeting. Kaya masayang ako na live tayo ngayon. Sige ho. Text nyo na ang inyong mga concerns, ang inyong mga tanong, ang inyong mga komento sa aking private hotline. Yung private hotline ko ho, sa akin lang ho yun. Kaya yung mga bagong listeners, takang-taka sila na sumasagot daw pala ako. Kasi naipangako ko naman sumasagot ako. At nakakatawa daw, basically daw 2:00 ng umaga. 11:00 ng gabi, para daw hindi ako natutulog. Natutulog naman ako. It's just that, since private hotline ho, nasa akin ho ito. Kaya anytime that I am free, anytime na pagmuni-muni ko na, ay isasagot ko sa inyo kasi ang kahihirap naman kasi ng inyong pinapadala sa akin at masyadong mahaba, hindi naman ako tumatanggap ng phone calls. Kaya text lang ho, di palit-palit tayo. I can answer that. Okay, kung meron ho kayong ballpen at handa nyo na ho kung gusto nyo diretso sa inyong directory, ito ho ang aking private hotline, no? Miss Malu Cervantes, 0919-873-1921. Ulitin ko ho, 0919-873-1921. Now, yung mga sasabi sa akin na Miss Malu, hinahabol ko yung programa mo dahil na-traffic ako, nahihinay ako, ang ganda pa naman ng mga tips mo. Ay, wag ho kayong mag-alala dahil nasa YouTube na po ang ating mga episodes, no? Ayan ho, courtesy of EJ Ayalde. Yan, naku na, malaking utang na loob sa taong yan. Basta within the week ko, i-upload niya na yan. Okay? Pasok lang ho kayo doon sa www.youtube.com. Type niyo ho, mag-usap tayo, Miss Malu. Ay doon ho, ay mamamili na kayo kung ano yung inyong
episode na na-miss. Ay, dito naman ako natutuwa kay Jeannie. Hi, Jeannie from Zamboanga. Ayan, ang ginagawa niya, I think yearly to yearly. Kasi kung 52 weeks in a year, ayan, ang gagawin niya, pupunta siya doon sa, doon sa kanyang, kasi hindi daw siya techie, doon sa kanyang, tawag doon, internet cafe, at ipada-download niya yun, lalagay niya sa kanyang MP3 o sa kanyang CD. At natutuwa naman yung mga tiga-internet cafe kasi sabi nga, aba ma'am, meron pala ho ganitong programa, napakaganda po. Ay, pati sila ay natututo. O yan. Kaya palagay ko, Jeannie, mas kompleto pa ang iyong ang iyong collection kaysa sa akin. Ano? Alright. So, but maraming salamat. At gusto ko lang basahin itong dalawang nag-text sa akin kasi nakakatuwa naman sila, ano. At okay, tingnan natin sa dami nito. I-chinek ko na eto, yan, sabi niya. Hello po, Miss Malu. Ako po si Normita ng Camarines Sur. Lagi po kami nakikinig tuwing Sunday kaming mag-asawa. Kami mag-asawa si Normita at Ricky Neberio. Yan. Normita and Ricky Neberio. Pati daw po, nahawa na yung asawa niya. Dati siya lang. Ngayon, pati asawa niya, pati si Ricky. Okay. Sana po huwag kayong makulitan sa akin. Idol po kasi namin kayo. Ay, maraming salamat naman. Galing-galing po kasi ng payo nyo. That is a talent that the good Lord has given me na sinishare ko naman sa inyong lahat. Kasi lahat ho ng meron ang tao, lahat ho ng kung anumang talento, ang tao, galing ho yan sa Diyos. No? Yun ang huwag ho natin kakalimutan. At hinahanap ko yung isa. Asan yung isa? Ayan. Okay. Ayan, okay. This is a long time no hear ito eh. Si Larry. How are you, Larry? Kaya sabi ko nga sa kanya, long time no hear ah. Happy to hear from you again. O, sabi to ni Larry Alzate from Jensan. Matagal-tagal na tayo, love ko, hindi pupunta sa Jensan. Namimiss ko na yung napakalalaking tuna ninyo. Alam mo, meron akong kuha dyan sa Jensan. Tanda-tanda ako dyan sa Fishport. 2 fisherman, dala-dala pagkalaki-laking tuna, tapos ako nasa gitna niya. May picture ako niyan, Larry. Kaya hindi ko makakalimutan ng Jensan. Bago pa naging pambansang kamao, si Senator Manny Pacquiao. Okay. Sabi niya, I really enjoyed listening to your pieces of advices to your radio audience. Seldom can we find people with your expertise go on air to educate. Tama ka dyan, Larry, because yun ang aking mission. Not just to help give you options kung paano mabuhay ng maayos, but to educate. Kasi yung ating mga problema 90% of our problems come from the fact na hindi natin alam, mali pala yun. So, education is the key. To educate their listeners despite your other concerns. Yung sinasabi niyang other concerns ay yung na-diagnose nga ho ako ng endometrial cancer stage 1A. Naayos naman po. You are the best life coach. Thank you, Larry. No? Okay. At ito ang nagbibigay inspirasyon sa akin kasi marami pala akong natutulungan kaya yung sinabi ko sa inyo last week, merong biglang nagpapa-radiation ako, may isang pasyente doon, biglang sinabi, life coach. Siyempre, nagulat naman ako. O nga pala, Mario Juliano, yung classmate ko sa radiation. Hindi ko ito nakita yung last time. Musta ka na? Okay. So, Miko David Giban ng Kabuloran, Dagmi. Oy, Dagami. Si Ofelia Espiritu, tiga Dagami Leyte. Hi, ate. Sana mapayuhan din ninyo po ako.
idol ko po kita. Anong problema mo, iha? Okay, i-text mo sa akin. Ay, iho pala. Miko to eh. Miko David. O, Miko David, paano ko na mapapahiwan? Hindi mo naman tinetext sa akin na iyong problema, no? Okay. So, sige. Saka ko na ito babasahin muna. Tayo magpapatuloy. Okay. Since live ho tayo, live tayo, you can also see me teleradyo ho, RHTV. Pasok ko kayo sa ano yun, sa dzrhnews.com. Tapos click yung RHTV, then you can see me live, and you can also go to your Facebook and Facebook. Ayan, andyan tayo. Okay. Ang dami-dami hong nagtatanong sa akin, kamusta na raw po ako? Okay? I have given you an update, I think 2 or 3 Sundays ago. I'm okay. Kasi daw, believe daw sila sa akin kasi maski raw, meron akong pinagdadaanan. Yung sinasabi ni Larry na in spite of my concerns. Ayun ho. In English lang ho niya yun. Pero maski raw, may pinagdadaanan ako, positibo pa rin daw po ako. Okay. So, pwede ko bang i-share sa inyo yung 3 bagay, no? Na experience ko. Ang tawag ko dito journey eh. Kaya yung aking mga tinatawag kong spiritual family. Yung spiritual family, tinatawag namin yung Bible study ho namin kasi we pray for each other habang lumalalim ang aming pagkakilala sa Panginoon at ang scriptures niya paano mabuhay ng maayos. Okay, na sinusunod ang kanyang mga panuntunan, which is outlined in scriptures. Sinishare ko sa kanila habang ups and downs ko. Kaya gusto ko na naman i-share sa inyo, ha? Okay, madali lang ito. Yung unang gusto ko i-share sa inyo, yung mga nagpapa-radiation doon, okay? Doon ako sa Medical City, okay? Nandun yung mga doktor ko. Yung radiology, oncology, okay, doon yung mga all kinds of radiation treatment for cancer patients, okay? Pag last day na, ang kasabi nila, gagraduate ka na pala. Ganon. Yung una, hindi ko maintindihan. Anong gagraduate? Sabi, okay, dapat may nagbigay sa'yo sampagita o nagsabi ng sampagita. Ang tawag po yan, pag last day na ng radiation, kumbaga na-complete na nila yung treatment nila, graduation nila. Okay. So, I'm happy to tell you, last Tuesday, tanda ko yung date, August 23, ay nag-graduate na po ako. Tapos na po ang aking radiation. Ayan, so by God's grace, no? Okay, so graduate na ako, pero wala akong sampagitan. Ginawa lang namin ang asawa ko, kumain ako ng paborito ko. Ayan. Kasi medyo wala akong gana. Siyempre, mahirap yun, no? Yung pangalawa, okay, meron pa hong side effects. May kanya-kanya daw hong katawan yan eh. Ang side effects daw kasi tinatamaan ho yung digestive system. Ganyan, yung iba daw sa kanilang pag-jingle, pag-ihi, medyo daw masakit. Hindi ko naman na-experience yun. Meron naman ho dyan, diarrhea. Kaya nga ayaw kong kumain kasi yan ho naging side effect ko, diarrhea. Iba naman daw anemia, kulang sa dugo, anemia, at baka iba daw kinakailangan pa mag-blood transfusion. So, praise God na hindi ko naman dinanas na yun. Yun lang, madaming beses kang pupunta sa bathroom. Yan, okay? So, sabi ng doktor, pwede pa daw mag-continue yung side effects for 1 week up to 1 month. Nako. Yun ang pinagdadasal ko, sana 1 week lang. Ayan. Okay. Next week, Tuesday 1 week. Sana medyo napapansin ko naman umaayos-ayos. Okay. At yung pangatlo ito yung normal. Lahat ng mga tao na may mga, tawag doon? Life-threatening illnesses. Yung mahirap. Anong tawag doon? Lab ko. Yun. Basta yung may sakit silang medyo matindi-tindi. Ayan. Nagkakaroon siya ng temporary depression. Kaya temporary kasi nga may dinadamdam ang katawan. Tao ho ako, may sinasabi niyo pang life coach. May sinasabi niyo na positibo ako. Abay, positibo talaga ako, hindi ako nawawala ng pag-asa. Pero ako'y tao lamang. Ay tinatamaan naman din ho ako ng epekto ng temporary depression. Ayan. So, alam na ho ng love ko yon. Dati,
makwento ako, pag tahimik na ako, alam niya na kasi, ayoko naman ho na may dinadamdam ako, may na malungkot ako, hahawahin ko lahat naman ng tao sa bahay namin ng pagkalungkot. Ang aking solution doon ay dalawa. Tumatahimik ho ako. At ako ay nagkakaroon ng tawag ko ito, constant conversations with God. Ang sabihin nun, kinakausap ko ang Diyos. Parang nandiyan sa harap ko, sabihin ko, Lord naman, bakit naman ganito? Tulungan mo naman ako. Yung ganon. So, doon ko sa kanya, kasi scriptural ho yun nasa Bible ho, yung si King David, talagang matindi. Mas matindi ho ang dinanas nun sa akin at sa ating lahat. Sinasabi niya, yung hinihinagpis niya yung kay God. Talagang parang normal na normal. Ano ba naman, Lord God, bakit mo ako ginaganito? Blah, blah, blah. So, doon niya hinihinagpis. Pero pagkatapos ng hinagpis niya, tsaka niya ifa-follow. Na sinasabi niya na, you are my God, I worship you, alam ko, you're a good God and a great God. Ganon. So, hinagpis muna. That's what I do. Okay? At dinadasal-dasal ko na sa darating na mga araw, finally, ma-lift up na yun. Kasi, I would, alam mo naman tayo, diretso naman ako, hindi ba sa inyo? Wala naman ako nililihim sa inyo Hindi ho ba? So, dumadaan pa rin na ako dyan. Pero nawawala ho yun, temporary, hindi pa nagpo-programa ko. Yan. So, masaya ho si Miss Malu ngayon. No? Okay. Sabi nga ho ni Shane, light moments daw ang kanyang programa just before my program. Welcome to some serious moments. Ayan. Hindi naman ang saksakan ng serious. Meron naman din life moments, di ba? Kasi talagang hindi ko kaya talagang magmukmok na maghapon. Hindi ko kaya yon. So, may mga episodes lang po. Yung bang, kaya kung tawagin ko, pag tinatanong ko na aking mga friends, how are you, Malug, and all of that? Roller coaster ride. Di ba ang roller coaster? Pataas, pababa, pataas, sisigaw ka, tapos matatakot ka, ganyan. Ganun ho ang aking naging buhay, starting yung na-diagnose ako hanggang ho ngayon. Alright? But I know this is very temporary, mawawala din ho ito. Okay, it's 1:19 in the afternoon. Case number 1. Again, ngayon ko lang to, kaya siguro yung iba, ba't ngayon lang diniscuss mo? Matagal ko na tinatanong sa kanya. Sumasagot naman ako sa inyo, di ba? Pero napansin-pansin ko, dumadami. As usual, pag very frequent lang, ang isang issue, tinatalakay ko na sa radyo para naman marami ang makinabang. Okay. Bago natin umpisahan, it's 1:20 in the afternoon. So, time ho sa ating first break. Huwag ho kayong aalis dyan. Babalik ko si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. When you use Pride Barretta, put stain away formula. Goodbye ang tumit mancha, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada at ang bango-bango pa, matipid kasi matagal matunaw to. Ang dami ng malalaghan mo. Goodbye tumit mancha, hello Pride Barretta. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya, tanggaling Smart Dishwashing. Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bacteria. Tanggaling Smart Dishwashing. Tanggaling galing sa presyong magaling din. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride
Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash, tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko rin gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nagbibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo to. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Nagbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Kung kaka-tune in lang po ninyo, ito po ang mag-usap tayo, Miss Malu. At ako po ay tumatanggap ng inyong mga texts at nagbibigay ng mga I don't really like payo eh. Nagbibigay lang po ako ng mga direksyon sa buhay. Ano pa yung pwede yung gawin? Mga options kung gusto niyo malaman, options. Pero kayo ang pipili kung ano yung gusto nyong gawin kasi buhay nyo ho yan. At every Sunday po tayo, 1 to 2 p.m. No? And we are the first and only, so far, professional life coach, life coaching program for the masses. Ayan, it's 1:24 in the afternoon. Marami na ito eh. So pagbibigyan ko lang yung iba. Pero pasensya na po kayo kung medyo, mamaya sisingit ate ulit. Sabi niya, "Hi, good noon. I'm your new listener." Bago. Nandito ako sa Manila for medication. Kasi I'm under dialysis. Wow, this is tough. Under dialysis ngayon. Marami kaming kaibigan na nagda-dialysis. Narinig ko yung mga message doon na encourage ako. Thanks. God bless your new listener, Alan of Makati. Yes, Alan, I know it's tough. Kasi ako yung taong na hindi sinasabi, kaya mo yan. Hindi po ako ganun mag-motivate eh. Ako, ito yung pamamaraan. Kailangan sa, aminin natin na mahirap talaga ang may sakit. Kaya naiintindihan kita, Alan. Okay? At sinasabi ko sa'yo, every now and then, baka ma-experience mo yung depression. Remember, ito ang ginawa ko diyan. Constant conversation with God. Sa kanya ka maghinagpis, because He's there for us. Right? Sabi ni Ricardo Cornejo ng Tanawan, Leyte, ano po ba maganda gamot sa ubo na herbal? Hindi ko alam. Kasi hindi ako doktor. Pumunta ka sa inyong, sa inyong tawag doon, sa butika. Ayan, sa butika. Okay. Ito pala yung si Miko. Hi, ano daw yung bang payuhan? Sabi ko, ano ba problema mo? Abay, sumagot. Sabi niya, Miko po ito, ang aking problema po ay ang aking love life. Meron na po siyang iba. Paano po ako makaka-move on sa aking love life? Iho, isang katutak na beses ko nang diniscuss yan ng malalim at mahaba sa programa. Itong gawin mo. Kaya pumunta ka sa YouTube. Mag-usap tayo, Miss Malu. At halos nandun sa lahat ng episodes, may portion na ganito. Moving on. Ha? Okay, at mas marami ka pang. Yun ang matututunan kasi sagutin ko ito ng mabilisan. Okay? Eto, sabi niya, good afternoon, DZRH, and to you, Miss Malu. Good afternoon too.
you. I'm an avid listener of your program. Thank you. Talagang marami po akong natutunan sa inyo, mga payo. Greet ko na lang din po, Happy Fiesta here at City of Golden Friendship, Cagayan de Oro City, one of my favorite cities. This is Rom J. Thank you and more power to your program, Rom J. Itong number na to, alam ko, number to ni Mr. Mark, yung IT professor. Ikaw ba, kamag-anak ni Professor Mark? Nakigamit ka lang ba ng kanyang cellphone? Kamusta muna na ako sa kanya, ha? Okay. Tapos, ito. What gawin ko? Stress po ako madalas. Thank you po. Now, sumagot ka ulit dito. Ano ba ang nakakapag-stress? Ano ba pinagdadaanan mo? Kasi ang stress is very relative. Ang sabi ng relative, yung nakaka-stress sa'yo, hindi nakaka-stress sa iba. Okay, bigyan mo naman ako ng detalye. Ayoko magbigay sa'yo ng, parang doktor yan eh. May sakit ako. Masakit ang tiyan ko, bibigyan kita ng reseta, ang daming klase ng sakit ng tiyan. Ha? Okay. Yan. Ito. Good afternoon po, Miss Malu. This is Pamela Rose Lucilio. Nagpapa-attendance lang po. Nagpaparamdam yung sabihin nun. Kasama ko po makinig yung avid fan po ninyo, ang aking pong mama na si Adelaida Poral Lucilio. Salamat po sa magandang advice. Natututo po kaming lahat dito sa aming tahanan. Hello po and God bless. O yan ha, makakatuwa naman ano. O sige, baka mabiti na yung sinabi ko kanina. Alright, basically si Frida of Los Baños. Pero hindi lang po kay Frida to, makinig po kayo kasi yun lang, siyempre may trigger, sabihin, may trigger akong babasahin, pero ang dami hong ganito tungkol sa kanilang BFF, best friends best friends, okay, hindi ho sweethearts, best friends, okay, yung mga BFF. Ayan. So, maraming ganito, pero si Frida lang ang parang ang pinaka-swak na swak do sa tanong eh. Alright. English, tatagalogin ko na lang. Okay. Siya daw sad. Malungkot. Siya daw ay malungkot kasi yung daw best friend niya, okay, they seem to be drifting apart, no? Sabihin, medyo nagkakalayo na sila, drifting apart. Okay? Pero hindi naman daw sila nag-aaway kasi pag nakita naman daw sila, masaya sila, parang it's still warm. Parang nandyan pa rin ang pagka-best friend nila. Okay? Wala naman din silang pinag-awayan. Kaya ang feeling daw niya ay, siya na lang daw ang humahabol-habol pa. Ano sabihin kung hindi naman daw tatawagan, para sabihin ka tayo magkikita, yung ganyan-ganyan, para daw naman, siya lang ang nagbibigay ng importansya sa ganon, sa pagkakaibigan nila, at palagi daw ang sagot sa kanya very busy. Nakakalungkot daw kasi childhood friends at best friends sila, elementary, imagine mo elementary, love ko, hindi ko na matanda ko sinong kaibigan ko na elementary, no? Elementary, tapos hanggang high school. They went to the same school. At hanggang college, best friends sila. Ngayon daw, pareho na sila nagtatrabaho, pareho na silang may asawa. Ano daw bang gagawin niya? Kasi nami-miss naman daw niya ang kanilang pagkakaibigan at their happy moments together. O, love ko. Ha? So, baka meron ka. Kasi ako, wala akong masabi na ganito katagal eh. Pero yung anak natin si Mara, remember? Prep pa nga, remember si Mara, prep. Abay, hanggang ngayon, na kanya-kanyang pamilya, nagkikita-kita pa, they're so close, no? Ikaw, alam ko, you have friends like that. Ito, si love ko, yung sa UP, elementary pa, abay hanggang ngayon. Okay, yung isa lang, nag-coffee kayo, o di ba? So you can ang tawag ito, you can understand, you can relate. Okay, nag-golf pa kayo. Bino mo, hanggang ngayon, nag-golf pa sila. Ay, sino na siya nag-golf? Okay, pero ganun katagal yun. Kaya yung mga mamit, daddy ng mga kaibigan niya, best friend din si Ima. Kasi sa UP yan eh. So may bahay sila sa UP. Nandun sila. So makaka-relate si love ko. Ako hindi ako makarelate dyan. Yan. Okay. Sige. First point.
Point number 1, Frida and everybody else. Ito yung principle dyan principle. Ito yung, hindi prinsipyo sa buhay eh. Okay, basta, this is one reality. Okay, let's face reality. Ang realidad ay yung konsepto ng seasons of life. Sabihin ng seasons, panahon, hindi weather. Ayoko ng weather gamitin yun eh, okay? Gusto ko panahon, seasons of life, panahon ng buhay. Sabihin, seasons of life, yung kamukha nung apo ko, yan, may apo, no? Pinanganak siya, siyempre infant, pinanganak. Tapos toddler na siya ngayon kasi 3 years old. Di siyempre, ibang klaseng alaga, nung maliit siya, ngayon iba na. Lalaki na yan at pupunta na sa Amerika, doon na sila maninirahan, kaya malungkot na si Miss Malu, no? Okay, ay magiging teenager, magiging child, okay? Magiging teenager, magiging adult, magkakaroon ng pamilya. Yun ang tinatawag kong seasons of life. So, ibig sabihin, kapag may seasons of life, okay, changes happen. Maraming pagbabago. Wag mo naman sabihin 40 years old na yung tao, ay parehong bata pa siya mag-isip. Ang tawag doon retarded, no? Okay? So, kailangan may pagbabago. Seasons of life, okay, there should be changes. Okay? Changes happen every season. Okay? That requires na nangangailangan na may pagbabago din sa tema ng relationship. Hindi ko ibig sabihin forsake the relationship. Ibig sabihin, ganon. O, di magkalimutan na tayo. Wala ko sinasabing ganon. Okay? Hindi naman nakikita palagi yung magkakaibigan ng love ko eh. Minsan isang taon lang siya na magkita kasi siya nasa Australia. Pero pag nandito yun, makikita sila. So, hindi mo forsake, hindi nakakalimutan. Ang ginagawa na nag-a-adjust lang sa mga pagbabago. Baka naman ang iniisip mo kung gaano kung once everyday nakikita-kita kayo, everyday nagkikilitian kayo or whatever, everyday nag-uusap kayo, ang haba-haba sa telepono, mababago yan, no? At in some cases, you just have to let go. Sabihin, talagang malayo na Totally nagbago na sila. Okay, nagbago na sila. Di ile-let go mo na yung mga former friends mo kasi para bigyan ka naman ng panahon to develop new ones. Diba? Kasi hindi naman forever ito na yung friends mo. Magkakaroon ka ng panibago. O iba namang klase yun. Yung ganon ba? That's the first reality. Yeah? Seasons of life, changes per season, and changes, in relationships. Now, ang reality seasons of life, pangalawa, kailangan magbago ka. Third, na sinasabi mo, ano gagawin ko? Ayan. So, siguro ang sagot doon sa akin will be, dapat malaman mo kung kailangan mo nang akseptahin, harapin at tanggapin na may pagbabago na. Okay? At paano ka magbabago? At, okay, at kailan mo talaga ile-let go na? Kung wag mo na hanap-hanapin pa. Dahil, wala naman kayong conflict. Talagang, wala na kasi totally nagbago na yung panahon. So, ang mas magandang, tanong doon is, kailan ko malalaman, Miss Malu, kung haharapin ko na ba, tatanggapin ko na ba, magbabago na ba ako, o ile-let go ko na. O yan, matutulungan kita dyan. Okay? O, sige. Sabihin mo ng love ko kung may na-experience kang ganito, ha? Okay? Gusto mong sumingit? Sige. Actually, ka-experience ko lang yan, love ko. Yeah, I know. Yung isang kaibigan ko nung kaklase ko nung hindi naman kaklase, magkasama kami doon sa isang eskwelahan, paaralan, tapos high school ganun din, magkaklase din kami. College, magkasama din kami, hanggang yung matapos na. Yeah. Now, maraming pagbabago sa bawat isa sa amin. Pero okay. nung una, akala ko, nung bata pa ko noon, hindi ko masyadong nakikita na mayroong mga palang nagbabago sa bawat isa sa amin. Maski na yun sa akin, hindi ko rin masyadong napapansin. Pero habang tumatagal, habang nagkakaedad din ako, nagkakaroon ako ng mga ibang mga experience, natututo din ako sa iba, napapansin ko na iba na rin silang mag-isip, Yes, iba yung mga exactly. importanteng bagay sa kanila Naiiba na. Yung Ang priority nila, sa priority kakaisip. nila, paano lang nakikita yung mga nangyayari Yes, sa paligid, lahat ng aspeto sa kasabawa sa
sa spiritual na bagay, sa pera, sa politika, etc. Lahat halos siyang nag-iiba, sama-sama yan eh. Ngayon, ang isang sabi mo nga kanina, ano yung nababago sa iyo o nababago sa kanila? Sa kanya. Na hindi na magtutugma. Na hindi na magtutugma. Ang isang napansin nakita ko, makikita mo na may nagbabago din sa kanila. Pero para sa akin mas importante na nakikita ko yung sa aking pagbabago at paano kong tatanggapin na nagbabago din yung paningin nila. At hindi ko sila huhusgahan o hindi ko sasabihin sa kanila, hindi ko mamasamain na gano'n nagbabago yung pagtingin nila. Kasi hindi ko rin alam, baka naman meron silang mga dinanas na hindi ko rin dinanas. Kaya gano'n ang nangyari sa pagtingin nila. Nagbago talaga. Nagbabago. Pero ito yung isang maski na ano pa yung kanilang pananaw dun sa mga iba-ibang bagay, para sa akin, para din sa kanila, nakikita ko rin, magkaibigan pa rin kami. We do not take it against each other na ganito yung pananaw niya sa ganitong bagay, ako ganito, magkasalungat kami. Minsan ako yung nagpaparaya, ako yung nagbibigay, minsan din siya na yung nagbibigay. Hindi mo sasabihin, nag-iba ka na. Ay, bakit ganyan ang paningin mo? Yung magtatalo kayo. Walang mararating yun eh. Kung sa akin nga, parang yung pag mga ganun parang usapan lasing lang yan eh. So mas maayos sa akin, mas binibigyan ko ng halaga yung aming relasyon. Yung pagkakaibigan namin. Miski ano pang pagbabago nangyari brought by the years. Kaya ba hindi ba tanong mo nung sa akin, bakit hanggang ngayon nag-uusap kayo, hindi kayo magkakaibigan pa rin kayo? Pero iba-iba na ka ng pananaw. Remember, iba-ibang pananaw do? Minsan, hindi kami magkikita ng isang taon. Pero pag nakita kami, ayos pa rin. Ang ano nga namin, mag-coffee tayo mas regular. Mas madalas-dalas. Para magkausap naman tayo. Tapos doon kayo nagko-coffee. Minsan naririnig ko pa kayo. Talaga iba-iba di ba? Sabi ko nga, okay talaga to kaibigan ng love po. Iba-iba sila para silang zoo. Sabi ko, di ba? Iba-ibang animal sa zoo. Nung alam ko yun nung mga nakaraan taon pa, medyo siguro matagal-tagal na rin yun Parati kami nagkikita doon sa lahat ng lugar. Doon kami sa yung mga golf course, doon kami natin nakikita. Pagkatapos nun, usapan kami. Tapos pagkalipas ng ilang taon, nawala yon. Iba naman. Hindi na golf, coffee na palagi. Coffee naman. Dahil nagkakita, medyo ayaw na, nagsasawa na ron Anyway, mga gano'n, nagbabago ang buhay Hindi naman pare-pareho So wag mo, alam ko na malungkot. Syempre kasi you miss the good old days. Kung anuhin nga yan. I know that, no, Frida? But that's it, no? We have to move on. Natutuwa naman ako dito kay Kate. Tagal-tagal ko na rin si Kate na... asan na siya? Matagal si Kate. Ayan, see? Kate of Makati. Hello po, Miss Mulu. Akala ko po, ako lang gumagawa ng maghinagpis kay God. Kasi si Kate is marami talagang pinagdadaanan tong batang ito. Kayo din pala, ginagawa niyo yun. Talaga ka, di ba? Kesa sa mamangdamay ka pa ng kalungkutan ng iba, it's really God because only God can help us, no? Okay, sige. Ayan, thank you, love ko. Yan, that's the most important thing, no? The relationship, the warmth of the relationship stays miski na hindi kayo madalas magkita. Okay, now, but how would you know? Sometimes you have to let go, na talagang wala na, wag mo na siyang hanapin, talagang ayaw niya na magpakita sa'yo. Pero, hindi ka naman galit sa kanya. Okay lang mo nang tanggapin at magbago rin. Okay, limang, ano na naman na to? Palatandaan. Nakakalimutan ko palagi yun. 5 palatandaan. It's 1:40 in the afternoon. Okay, mabibitin naman. Basta 5 palatandaan Huwag ko kayong aalis dyan. Okay? At babalik ko, si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Kapa ka ng kapa, sana di basa. Kapa ka ng kapa, kapa ka ng kapa, baka pwede pa, kapa ka ng kapa.
Tigilan na ang kakakapa sa New Heaven Baby Diapers. Hindi ka parating nag-aalala. May TLC, Total Leak Control System, inaabsorb ang wetness para iwas leaks. May adjustable tape at cottony cover. Wala nang kapa-kapa sa Heaven Baby Diapers. New Heaven Baby Diapers. Isang makabagong paraan ng pagluluto ang naimbento ng isang lalaki mula sa Cincinnati, Ohio. Ito'y dahil kayang magluto ng kanyang tinatawag na GoSan Stove ng kahit na anong pagkain sa pamamagitan lamang ng solar energy. How it works? Ayon kay Matt Gillespie, isang industrial and social designer na nagtatrabaho sa GoSan Stove, inaabsorb nito ang init mula sa araw hanggang sa umabot ang temperatura sa 290 degrees Celsius o 554 degree Fahrenheit. Ayon kay Gillespie, nagsimula ang lahat sa pamamagitan ng inventor na si Patrick Sherwin. Anya, nagtatanggal ng bubong na gawa sa solar hot water heating system si Sherwin upang palitan ito ng makabagong gawa na tulad ng sa GoSan Stove nang mapansin ito na mas mainit ang loob ng tube kaysa sa labas, gayong maulap ang kalangitan. Dahil dito kung kaya't naglagay ito ng hotdog sa loob ng tube at matapos lamang ng 10 minuto ay naluto na ang nasabing hotdog. Dito na umano na buo ang GoSan Stove na kayang magluto ng para sa 4 na tao sa loob lamang ng 10 minuto. Hindi rin umano dapat na mag-alala kung biglang naging maulap ang kalangitan habang nagluluto sa GoSan Stove dahil ang init na natrap sa loob ng vacuum tube ang siyang magpapatuloy sa pagluluto ng pagkain. Bukod dito, napakadali ring linisin at bitbitin ng GoSan Stove kung kaya't maaari itong dalhin kahit saan. Sa ngayon, ang GoSan Stove ay nagkakahalaga ng $280 habang ang GoSan Mini ay nagkakahalaga naman ng $128. Balitang bubo ko sa mga itinatago ng mga politiko at mga kilalang tao. Nagbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Last leg na ho tayo. Ito ho yung tinatawag ko na segment na nagpapalaki, nagpapalawak ng ating listenership. Kasi dito ho sila nagpipihit-pihit ng mga radyo at natsetsyempohan tayo at nagugustuhan ang aking mga sinasabi at sila na ho ay nagiging regular na. So it's 1:44 in the afternoon. Batiin ko daw sila, Tayoto family. Dito daw sila sa Antipolo. Malapit sa amin yan. Okay, doon kami sa papunta Antipolo. Okay, sige. Yung first na palatandaan na dapat na sigurong magbago ka na at wag na sa mamaan loob mo at kung di man kayo nang magkita okay lang yon. Yung una will be kung ang relasyon nyo, kung ang friendship ninyo has become one-sided. Ano ba ibig sabihin? I think, Frida, yan ang nangyayari sa'yo, one-sided. Ang nagpapakita ng gilas ng pagtatawag na magkita naman tayo. Okay, sige naman dito tayo nagkikita. Parang ang feeling, di ba sabi mo, parang ang feeling mo, ikaw lang ang gustong, mabuhay pa ang relasyon. Parang gano'n, no? Okay, eto. Sabi dito, it's time to accept and time to let go. No? Kapag naging one-sided na, parang ikaw lang ba ang nagpapahalaga, okay, ng pagkikita nyo ng madalas. So, maaring nagbago na rin yung kaibigan mo at meron na siyang nakakuha na rin din siya ng ibang kaibigan na mas mahalaga yon kesa sa'yo. So, okay lang yon. Hindi ka dapat sumama ang loob. So, stop wasting your energy. Okay? Maybe you can bibigyan ka rin ng mga bagong kaibigan. Alright? So, that's the first. Kapag naging one-sided na ang relationship na parang ikaw lang ang humahabol-habol, ay sabihin, tanggapin na natin, may pagbabago na. Alright? Sige. Now, yung pangalawa, nagiging alam ko mag-best friend kayo, dati nagbibigayan kayo, dati masaya kayo, tinatanggap niyo ang isa't isa sa uniqueness ninyo, no? Hindi pinagpipilitan ang gusto nila kasi noon importante lang magkasama kayo. Pero habang tumatagal na, ganyan-ganyan na, nagkakaroon na ng tinatawag na manipulating and controlling behavior, nagiging rampant. Ano yung sabihin ng rampant?
pag nagkikita kayo, yung sinasabi ng love ko, okay, di ba may pagbabago na, nabago na yung pananaw ng isa, nabago na yung political views ng isa, di syempre magkakaroon na kayo ng iba. Ang nangyayari dyan will be, nagagalit na, pinipilit ka, minamanipulate ka na. Pare, bakit naman, okay naman, Frida, bakit nagbago ka na? Hindi ka dapat ganyan mag-isip, di ba? Yung dati, pareho tayong mag-isip. Bakit ngayon? Iba ka na mag-isip. Iba, nagiging toxic na, magkikita kayo pagkatapos sumasama lang ang loob mo kasi minamanipulate ka na Kumbaga, kaya sa susunod, hindi ka na maka-share ng tunay na feelings mo. Para bang kailangan mo ng piliin na sasabihin mo. Bakit? Kasi baka mamaya magalit siya. So in a way, they are chipping away at your self-esteem. Ang sabihin, habang pinipilit ka, habang hindi tinatanggap yung mga pananaw mo, habang sinasabi, ay mali yan, dapat ganito, kasi yun ang pananaw niya, parang nafe-feel mo na nawawalan ka na ng silbi ba? Parang, tanga ba ako? Bakit siya palaging tama? Bakit ako sinasabi niya, dapat hindi ako magbago? Siya na nga nagbabago. Dati hindi naman ganun ka siya kasungit Bakit ako pinagbabago niya? Kapag ganyan na, nagiging toxic na. Marami kasi nasabi nila, bakit ganun? Sila lang palaging ang may kailangan. Pag ako may kailangan, hindi naman ako pinupuntahan. Pero sila, pag may kailangan, puntahan sila, makipagkita sa kanila. May demanding na dyan. Hindi na maganda yun. So, sino ba yung si Rose din ata ang pangalan? Parang, kailan ba daw tama na pagbigyan palagi ang kaibigan? Kasi daw, pag may problema at may kailangan daw lahat sila magkakaibigan sasaklolo. Pero pag sila naman daw may kailangan, baliwala daw. Teka muna. Ibang usapan na yan. Toxic na yung friendship na yan. Mas makakabuti na hindi na kayo magkita, no? Okay? Sige. So, meron ka bang kilalang ganito na hindi ko na nasasabihin, baka mamaya marami makakilala. Anyway, sige, pangatlo, ito gusto ko mag-share ng example. Itong pangatlo, na palatandaan, okay, na kailangan na talaga mag-let go, no? Miski na gano'ng kaganda ang iyong pagsasama. Pangatlo, if they're dragging you down with them. Ang ibig sabihin, nagiging masama ka sa tingin ng tao, nagiging guilty ka by association. Especially kung questionable na yung behavior. Kasi bata pa kayo, ganyan, ayos pa may tumanda na napapansin, pag napapansin mo, iba na ang nito, ang trabaho nito, medyo meron na siyang graft and corruption. Ayan. Meron nang ginagawang hindi ka nais-nais, questionable ng character, nagiging dishonest na, nagnanakaw na sa opisina, yung mga ganyan, nagbubuli na. Nakita mo ang pagbabago ng behavior, ano? Okay. Nako, pag ganyan na ang nakikita mo, dumistansya ka na kasi they will pull you down with them. Okay? Kasi ganito yan, hindi mo mawawala ito. You become known by the company you keep. Ang ibig sabihin niya will be, kung hindi ka man kilala ng iba, pero kilala niya ang mga kaibigan mo, ang iisipan nila, ganun ka na rin sa pagkakakilala kanila. Kasi birds of the same feather flock together. They pull you down. Okay. I'll give you an example. Ito kaibigan kong matagal na sa corporate world naman. Okay, corporate world. Noon, hindi ko nakikita yung diferensya Hindi ko nakikita Kasi, sabay-sabay silang managers nung dati, doon sa dati opisina nila, na nakilala ko na sila doon. Okay, nagkataon na, siyempre, na-promote yung isa naman lumipat, at doon sa ibang kumpanya, alam mo na, yung ganon, yung kanilang barkadahan na magkakaibigan, doon sa dati nilang opisina, siyempre, nagkawatak-watak na, but they're still friends. They continue to be friends. Okay, at they continue to make me as their friends. The funny thing is, lahat sila lalaki, ako lang ang babae. Okay. Ito nakita ko, they drag them down, no? Pag yung isa, may nakagalit,
nakagalit. Okay, marami sila eh. Pag yung isa, kung wala si Pedro, nakagalit si Juan. Dapat lahat ng kaibigan niya, galit din kay Juan. Kasi galit niya yun eh. Sabi ko, teka, hindi naman yata, kasi silang dalawa lang ang medyo hindi nagkakaintindihan. Ang gusto niya, lahat ng barkada niya, sa kanya, kumampi. Miski na, iba naman ang pananaw. So, okay, yun dinadrag niya lahat yun. Pag may kaaway, kailangan kaaway nyo rin. Okay. Pag may kaibigan siyang bago, miski na hindi type, kailangan din ganun. Pagkatapos, ito pa, yung kanyang mga desisyon, mga medyo lihis yung desisyon. Pumapasok siya sa masisikip na lugar na pag naipit na, baka maipit na rin ang mga reputasyon ng mga kaibigan nila. Napansin ko yon. Okay, so ako, sabi ko, mukhang iba na to. Hindi na to helpful kasi dapat ang mga kaibigan natin ay makakatulong sa atin, hindi makakabigay sa atin, makakadisgrasya sa atin. Okay? Yan ang pangatlo. Yan ang experience ko yan. Pampabigat. Imbes na ito yung pang-apat. Ito, very common ito. Talaga ito dapat, no ifs or buts. Huwag ka na mag-isip. Talagang kailangan let go. Ito pang-apat. Okay, ano ito pang-apat na to? Nagkakaroon na ng matinding kompetisyon at selosa, at pagkakaselos between the two of you, especially professionally. Okay? Sabihin, imbes na dati, you encourage each other, no? Kasi dapat ini-encourage ka, sige, kaya mo yan, friend. Sige, tuturuan ka namin. Gusto mo yung promotion? Sige, ganyan. Okay? Dapat ganun eh. Okay? Pero, pag nag-umpisa na laglagan, kapag umpisa na chinichismis, kapag umpisa na yung para bang ang tawag doon yung crab mentality ba? Okay? Pag nag-umpisa na yan, na sabi, hindi naman, mas magaling naman ako sa'yo eh. Tsaka parang hindi na masaya dahil ikaw ay nakaungos ng konti. It also shows doon sa mga napangasawa. Okay? Siya nakapag-asawa ng napakabait na, napaka-successful pa. Ito, napakasawa niya, medyo hindi maganda ugali. Naiinggit. Kaya sinisiraan ngayon yung asawa. Hindi na pwede yan, iha. Hindi na friend yan, enemy na yan. Okay? Pag yan, napapansin mo na, it's time to let go. Okay. Ayan, it's 1:54 in the afternoon. 5 lang naman ito kasi ayoko na marami. Gusto ko yung konti lang pero matatandaan. Top 5. Ito top 5, no? Na palatandaan. Madaling remember. Madaling tandaan. Madaling tandaan. Okay. Ito, importante to. Sabi niya, kapag they no longer contribute anything positive to your life. Wala na siyang nakaka-contribute. Wala nang nagagawang positibo sa buhay mo. At pag tinignan mo, lahat ng pagsasama, yung mga negatibong sitwasyon at sama ng loob, na-overshadow na ang inyong mga positive memories. So, yung sinasabi ng love ko, mas marami pa sila ng positive memories Pero hindi lahat ng pagkakataon magkakasundo sila Yung sinasabing iba-ibang pananaw, iba-ibang ganyan, yung ganyan. May mga failure sila. Hindi, ang naaalala nila ay yung mga positive memories that they have. So, kung ano man yung hindi nilang pagkikita eye to eye, konti lang yun So, ang ibig sabihin, kapag hindi na positibo, wala nang positibo na nako-contribute sa inyong pagkakaibigan, hindi na karapat-dapat, no? Okay, pwede mo nang i-let go sila. Pero hindi ibig sabihin, awayin mo, Okay. Choose to remember. Ako ganyan Marami ako naging kaibigan. Ito masasabi ko, recently lang yan Ito yung aking lament
sa love ko. Kasi nung ako bagong-bago pa lang, okay, sa aking spiritual journey, marami akong naging kaibigan na mas nauna sa faith, no? So, pag kinakausap sila, napaka-positive nila. So, talagang malaki ang aking malaking I have become spiritually mature dahil ang mga pananaw nila titindi, 'di ba? Napapansin ko medyo iba na. So sabi ko, love ko, bakit ganun? Dati I'm looking forward na lumabas kami. Kasi pagkatapos namin mag-usap, napaka-refresh. Talagang ang lakas ng loob ko, talagang napaka-positibo. Pero bakit ngayon? Parang pagkatapos ng aming lunchtime, para bang drained ako. Para bang yung aking enerhiya naubos. Hindi ko maintindihan. And then I said, yeah, bago na nga. Nabago na ang landas niya. Nabago na rin ang landas ko. Okay? Kasi dapat mutually beneficial. Hindi consistently, hindi kayo nagkakaintindihan. Napaka-draining nun eh. Ang nakakatawa dito is ito. Siya ang that's it. I'm kasi pursige. Ayan. Siya yung nagpupursige na tumawag sa akin na magkita kami at mag-coffee kami. Ako naman, sabi ko, sabi ko nung una, pinagbibigyan ko. Pero, sabi ko, teka muna, it has become very negative. Kasi pagkatapos ko noon, kung ako walang problema, pagkatapos noon, may problema na ako. Kasi lahat ng problema niya, okay, dinadump sa akin. Sinishare. Sabi ko, teka muna. Kasi siguro nga life coach ako. Nung una sinasabi ko, ay ganito yan eh. Ganito. Ngayon nakikinig na lang ko after a while. Sige, hindi na talaga. Okay. So, Frida. Okay yan. 5 tandaan mo. So, huwag kong sasabihin sa'yo hindi ko sasabihin na huwag kang malungkot kasi mali yun mali. Okay? Nakakalungkot. Sige. Feel mo yung kalungkutan mo. Alright? For a while. Pero sabihin mo sa sarili mo, okay, pag ito na nakikita mo, itong 5 ito, sabihin mo na sa sarili mo, okay, maglagay ka ng put a space, okay, sa buhay mo for new friendships. Mahirap Tagalogin, yung sabihin. Okay. So, ayan. Kung punong-puno ka ng mga kaibigan na ganito na toxic, okay, i-let go mo yung iba para magkaroon ka ng espasyo. Ayan. Sa buhay mo for new friendships na mas makaka-uplift sa'yo. Okay? Yan. Alright, so, it's 1:59 in the afternoon, no? Okay? Huwag kayong alis yan. Antabayanan nyo ho ang ating susunod na programa, MBC Sports. At gusto ko lang sabihin sa inyo na next week, okay, magugulat at tayo po remote din po ulit, at kasi tayo magliliwaliw muna. Ayan. At harinawa, bumalik ulit ang aking mag-lift ang aking depression at nagpapasalamat ako sa pagpatuloy po nyo ang inyong pag-text sa akin. At maraming salamat, Rene Abinales, at kanina nakita ko si Ray Taladro, mukhang papalitan na siya, Okay. At wag niyo pong kalimutan. Yan pong problema hindi mawawala sa mundong dakilang ito. Hindi ko kasi perfectong mundo natin. Alright? Pero, okay, kung ano man pinagdadaanan ninyo, okay, kung physical ailment man lang, o kaya naman emotional sadness, o kaya naman mental stress, okay, mental stress, tandaan nyo life is beautiful because you can make your life beautiful. So, sa susunod na linggo po, huwag yung kakalimutan, ha? Mag-usap tayo, Miss Malu, 1 to 2 p.m. po at every Sunday lang po tayo. So, maraming salamat ho for being with me for 1 whole hour. At miskin na ho, umuulan sa labas, ay magandang hapon po sa inyong lahat.
Mag-uusap tayo. When you use Pride